Water shortage at natuyong mga sakahan ang ilang epekto ng El Nino. Pero kahit malapit na ang Hunyo na kadalasang simula ng tag-ulan, wala pa ring pakampante o wag pa ring magpapakampante dahil hanggang sa susunod na buwan pa raw maaring mamerwisyo ang El Nino. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Kapansin-pansin ang sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Pero sa kabila niyan, lalo pang dumadami ang mga lugar na nakakaranas ng matinding tagtuyot. Pag-asa na mismo ang nagsabi, mahina o nasa weak condition na ang El Nino. Kaya inuulan na ang ilang bahagi ng bansa. Pero kung kailan may hudyat na ng nalalapit na tag-ulan, saka naman nagdeklara ng state of calamity ang probinsya ng Cebu dahil sa matinding epekto ng El Nino na nararanasan nila. Sa pinakahuling datos pa ng Pag-asa, umabot na sa 81 lalawigan ang patuloy na natutuyo ang lupa. 61 lalawigan dyan nakararanas ng drought o matinding tagtuyot kumpara sa 46 provinces lang noong Abril at asahan pa raw na dadami yan sa katapusan ng Mayo. Sa ngayon, nasa decaying stage ang El Nino pero yung impacts ay still continue na natin nararanasan sa ibang bahagi ng ating bansa. Sa huling tala ng Department of Agriculture, mas lumaki pa ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura na umabot na ng 9.5 billion pesos. Para tugunan yan, naglaan na ng 9.71 billion pesos na pondo para tulungan ang mga apektadong magsasaka. Another significant impact ang pag-issue declare states of calamity due to drought. Kagaya dito sa San Carlos City, sa Butuan City, at pati na rin sa Cebu. Una naman nang nagpaalala ang Pag-asa na kahit hindi pa tapos ang El Nino, maghanda sa papalapit na La Nina. Yan ang kabaliktaran ng El Nino kung saan matitinding ulan naman ang inaasahang mararanasan. Yung nakikita nating possibility ng La Nina ay mga around 69% by July, August, September. At nakikita po natin ay most models ay towards August, September, October yung makikita mga model nag-agree ng pagkakaroon ng La Nina. Inaasahang matatapos na ang El Nino sa buwan ng Hunyo. Pero dahil sa pabago-bagong panahon, para mabawasan ang pinsala, mainam na tayo ay maging handa. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang lagay ng panahon sa bansa kasama si Mobile Journal Francis Orsio. Francis, inaasahan ng sa Hunyo ang simula ng tag-ulan na may kasama pang La Nina. Pero bakit parang dumadami pa yung lugar na tinatamaan ng El Nino? Pops J, ito kasing nangyaring El Nino sa atin ngayon ay kahit na nasa mahina na siya or nasa weak condition na, may prolonged effect pa rin ito. Kaya inaasahan natin in the next coming months or sa June ay madadagdagan pa yung mga lugar na sasailalim sa tagtuyot. And dahil kahit na nag-uulan na rin itong mga nakaraang araw, Pops J, or ng mga nakaraang linggo, kulang pa rin daw kasi yan, sabi ng Pag-asa. Kaya wala pa talaga itong sapat na contribution para magkaroon ng, or halimbawa mas maging better yung mga lugar na nasa drought or nasa mga tagtuyot. Ako, Francis, malaki-laki ang gastusin ng pamahalaan para sa mga nasirang pananim. May nakausap ba tayo mga magsasaka kung nakaabot na sa kanila ang tulong na ito? Pops J, sa mga magsasaka na pinapaabutan nga ng tulong ng ating gobyerno, alam mo, nung nag-ikot-ikot tayo ng mga nakaraan sa mga ilang sakahan dito sa ating bansa, karaniwan kasi sa mga binibigyan lang ng tulong ng mga or ng ating gobyerno yung mga may-ari ng lupa. Kasi sila yung kumbaga gumagastos doon sa mga pananim. Pero yung mga magsasakang tenant o yung kumbaga nakikisakal lang doon sa lupa, nakausap natin sila, sabi nila hindi sila nakakatanggap ng tulong mula sa gobyerno, Pops J. Francis, balik na naman ang mainit na panahon dito sa Metro Manila kaninang tanghali. Pero may isang sama ng panahon ang namataan sa bandang Mindanao. Magiging bagyo ba yan? Pops J, itong nakikita nating low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, hindi nga inaalis ng Pag-asa na magiging bagyo ito sa mga susunod na araw at sakaling maging bagyo nga ito yung kauna-unahang magiging bagyo sa ating bansa ngayong taon at kung sakaling maging bagyo, papangalanan niyang bagyong Aghon, Pops J. Francis, may detalye na ba kung saan nagbabadyang tumama itong LPA kapag naging bagyo? Anong inaasahang panahon sa mga susunod na araw? Pops J, dahil naasahan natin na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility at itong low pressure area ay babaybayin niya yung direksyong Pahilagang Kanluran. Expected daw na itong mga lalawigan sa Bicol region at ilang parte ng Eastern Visayas yung tatamaan ng sama ng panahon.
At ito nga, inaasahan natin over the week ay magiging dominant pa rin yung easterlies or yung weather system na mainit at maalinsangang hangin. Kaya asahan natin sa umaga hanggang tanghali, mainit pa rin. Pero sabi ng Pag-asa, hindi din inaalis yung possibility na sa mga ilang lugar, kabilang na yung Metro Manila, mag-uulan din pagdating ng hapon at gabi. At dahil nga may low pressure area, Pops J, itong bahagi ng Bicol region at Eastern Visayas, asahan natin by Friday hanggang sa weekend, uulanin yan, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Francis Orsio.